Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga magagawa, sa mga kapatid kay Kristo, sa ating pastor, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Yesus. Tayo na po dadako sa susunod na bahagi ng ating gawain, na kung saan bilang mga Kristyano, kailangan po tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pagpapakumbaba at pagluluwalhati ng ating mahal na Panginoong Kristo. This is still part of Christology, no? Na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nagpakumbaba, no? Kanyang kinuha ang anyong alipin upang tayo ay kanyang iligtas. Yung pag-aaralan po natin ngayong umaga na ito at ang key verse ng ating pag-aaralan, natin pong kunin yung ating mga Biblia. Ang key verse na ating pag-aaralan is Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. I think ngayon meron pa tayong Lord's Supper. Okay, so mamadaliin na lang po natin ito. So ito pong Book of Philippians, ito po ay sinulat ni Apostol. Sino pa nagsulat sa Philippians? Pablo, okay. Si Apostol Pablo po ang nagsulat nito at siya po ang... Sige, pwede natin buksan yung aircon. Tignan natin kung kakaya nila yung... Tignan po natin kung ano yung konteksto ng sulat ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Mga sinaunang mga Kristiyano kapatid, ito ang tinatawag nilang Carmen Christi. Pag sinabing Carmen Christi, Carmen came from the word hymn or yung naririnig po nating mga hymno, and Christi is of course our Lord Jesus Christ. So Carmen Christi means the hymn to the Lord Jesus Christ. Itong sinabi ni Pablo ito, Paul is quoting something that is out of Scripture. Ang ating kapatid na si Pablo rito kapatid ay this is one of the instances na magko-quote siya o kukuha siya ng ibang sources outside of the Bible. No? Ito yung una sa mga kinote niya that is outside of the Bible. Anong kinote niya dito? This is a hymn o yung kinakanta o inaawit ng mga sinaunang mga Kristiyano bago siya. No? Kapatid, si Paul ay na-convert 30 years after the death of the Lord Jesus Christ. Meaning 30 years na pong patay yung ating mahal na Panginoong Kristo bago naging apostol si Apostol Pablo. So marami pong mga communities, ng mga Christian communities ng mga sinaunang panahon ang nag-establish yung tinatawag nilang creed. No? Are you familiar with the Apostles' Creed? Sino yung familiar na yung mga nag-aral ng theology nung sila ay nasa school? Ang Apostles' Creed o yung creed na sinasabi, ito yung pinapaniwalaan ng mga apostol noong mga unang panahon. Ito ay isang dokumento na nadiskubre na lahat ng mga katotohanan patungkol sa Kristiyano ay sa paniniwalang Kristiyano ay nandoon sa creed ngayon. At dito kapatid, si Paul ay nagko-quote ng isang creed din. This is not the Apostles' Creed because the Apostles' Creed is not yet written here. It is a creed that is passed down sa iba't ibang mga Christian communities ng mga unang panahon. At itong creed na ito, yung tinatawag natin Carmen Christi. Ito yung paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano, no? Bago pa yung conversion ni Apostol Pablo. So basahin po natin sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sige pa. Kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos
at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat tila na si Jesucristo ay Panginoon, at ito'y sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. So, dito po this is the Carmen Christi. Ito yung paniniwala ng mga sinaunang mga Kristiyano bago pa na-convert si Paul, no? So this is Paul quoting na isang awit o isang psalm o isang hymno na kinakanta ng mga sinaunang Kristiyano. At dito, kapatid, makikita natin yung pag-aaral natin ngayong umaga na ito. We are still in Christology, right? And when you say Christology, this is the study of Christ. Very good. Ology is study and Christ is Christ. No? So habang tayo pinag-aaralan natin, ito daw yung paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano na I think this is one of the very best documents na hawak ng isang Kristiyano ng sinaunang panahon na sinulat ni Apostol Pablo na katibayan na yung mga sinaunang Kristiyano kahit noong mga unang panahon pa ay naniniwalang si Kristo ay Diyos at pinili niyang magkatawang tao, walang pumilit sa kanyang magkatawang tao, pinili niyang magkatawang tao, at dahil sa kanyang pagpapababa sa kanyang sarili, pagpapakumbaba, or yung tinatawag natin humiliation sa English, came from the root word humility, which means pagpapakumbaba, siya naman ay itinaas din ng Diyos. So the title of our study is From Humiliation to Glorification. And how is it related sa mga oras ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, oras na ito? Marami pong mga tao, Kristiyano man o hindi, ang naghahangad ng isang komportableng buhay. Amen po ba? Sino bang may ayaw na ang buhay natin ay komportable? Sa mo ba gusto nakabilad ka sa araw at nagtatanim ng palay, o nasa bahay ka lang at naka-aircon, nakahiga? Alin mas komportable sa dalawa? Hindi ba yung nasa bahay ka lang, naka-aircon, nakahiga? Yun ang komportableng buhay. At lahat tayo, sigurado, yun yung pipiliin natin. Amen po ba? Kasi mas komportable yun. Amen po ba? At marami rin mga tao ang ninanais na sila ay sumika. Amen po ba? Gusto nila na bawat gawang mabuti na kanilang ginagawa, ito ay documented, nakikita ng mga tao, nakikita ng mga ibang mga tao na may estado sa buhay, upang kapag nakita kanila, ikaw ay kanilang purihin at ikaw ay subikan. Amen po ba? Tingin nyo ba yung mga politiko, tutulong sila sa tao na walang camera na nasa harapan nila? Of course, dapat laging mayroong camera. Bakit? Upang makita ng ibang mga tao kung ano yung ginagawa nila. Bakit? Kasi nais din naman nilang sumikat. Kapag sumisikat ang isang politiko, kapag araw ng botohan o eleksyon, sino bang iboboto ng tao? Yung sikat o yung hindi sikat? Of course, yung sikat. Kaya nga naging senator si Robert Padilla, di ba? Diba? Kahit wala naman talaga siya alam sa batas, dahil sikat siya, naging number 1 senator siya. Ganyan ang paniniwala ng mga tao. Kapag sikat, siya ay nagugustuhan ng mga tao. So ito ang nais natin lagi, sumikat at magandang at komportableng buhay. Pero tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Pablo na isang tunay na buhay ng Kristiyano na dapat ginagawa natin sa ating buhay tulad ng ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Maunawaan natin dito at mayroong 5 katotohanan na aking pong i-reveal ngayong umaga na ito na nawa ito'y makatulong sa atin at sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano at mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Una, punta muna tayo sa Philippians chapter 2 verse 5. Himay-himayin po natin ito. At kung meron po kayong highlighter sa inyong Biblia, i-highlight po natin or bilugin po ninyo upang mas lalo po natin ito maintindihan. Ano yan? Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. Ang sinasabi nito ni Pablo na bilang mga Kristiyano, bilang mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, dapat ang bawat isa sa atin ay may ganitong
pag-iisip. Ano yung sinasabi ito ni Pablo? Na dapat bawat Kristiyano nakikita ito sa kanilang buhay. At kung hindi ito nakikita sa kanilang buhay, marahil, di ko sasabing hindi ang Kristiyano, marahil hindi ka pa tunay na binago ng Panginoon. Kaya tingnan ito, mahalaga ito. At kung bakit ito naging basihan ni Pablo, upang maturuan niya yung mga taga-Philippians at maturuan tayo ngayong umaga ito, kung ano yung tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Una, magkaroon kayo ng pag-iisip na gaya ng pag-iisip nino. Ano yung nababasa natin siya? Gaya ng pag-iisip ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dapat daw, ganito daw tayo mabuhay. Dapat magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip. Remember, si Paul din yung nagsabi sa Romans chapter 12 na dapat renew your mind, baguhin natin yung ating pag-iisip. Di ba? Sabi niya, do not be conformed to this world. To be conformed means makiayon sa mundong ito. But to be transformed. Pag sabi trans, to change. No? Mag-iba yung forma ng ating pag-iisip. By what? By the renewing of your mind. So dapat ito yung pag-iisip natin. Baguhin natin yung ating pag-iisip sa mundong ito. Mag-iba tayo ng tingin sa mundong ito. At ito dapat yung pag-iisip natin. Tulad ng pag-iisip ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano kaya yung pag-iisip na ito? Ano ba yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang dapat nating sundan ngayong umaga na ito? Basahin natin sa verse 6. Na siya, sino daw yan? Meron tayong two persons dyan. Meron dalawang players dyan. Sino yung kwento dyan na sinasabi ni Pablo? Si Jesus, ang ating mahal na Panginoong Kristo, that is identified as the Son of God and the Son of Man. At sino yung isa pang player? God. Sino yung God dyan? The Father, ang Ama. So we have two players here in Carmen Christi. So, na siya, sino siya dyan? Sino ba yung unang in-identify niya? Jesus Christ. Siya, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. Let's pause there. Nung sinabi natin kapatid na si Pablo ng ating mahal na Panginoong Kristo, na siya, na dapat katuwa natin siya mag-isip. Remember, si Yesu Kristo ay nagkatawang tao, amen po ba? At alam niya kung ano yung pag-iisip natin, sapagkat naranasan niya ang maging tao. So dito, ang sabi ni Pablo, kailangan ganito yung pag-iisip natin, na siya, si Kristo, bagamat nasa anyo ng Diyos. Hindi po yan yung case. Kasi bakit na mga tao na nagsasabi, pwede rin ako maging Diyos kamukha ng ating mahal na Panginoong Kristo kasi siya ay naging Diyos din. Kasi dati siya tao na naging Diyos. No. Pero mga paniniwalang ganyan, believe it or not, kapatid. But that is not the point. Ang sabi dito, na bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, ano yung sunod? Ay hindi niya ituturing na isang bagay na dapat niyang panghawakan ang ang pagiging kapantay ng Diyos. He is in the form of God. He is God Himself. But He has also a level that is also God Himself. Sino kaya yun? No? Bagamat siya ay Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Ang sinasabi dito, kapatid, ay ganito. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos. Pero, hindi niya ito itinuring na isang bagay ang pagiging Diyos o pagiging kapantay ng Ama sa langit. Ano kayang ibig sabihin yan? For instance, kapatid, para illustration lang. Let's say, may hari. Pag may hari, ano iisipin natin agad? Corona. Ano pa? Robe. Trono. Maraming mga nakapalibot sa kanyang mga tao. Hari siya kasi yun yung nakikita natin sa kanya. May corona siya, may robe siya, may mamahaling mga alahas siya sa kanyang katawan. Pero kung ang hari ay nagbihis, nagpunta sa kanyang kwarto, nagbihis siya ng ordinaryong damit, kamukha natin, naka-t-shirt lamang siya at shorts, at lumabas sa kanyang silid, patungo sa kanyang trono, ano yung makikita natin sa kanya? Isang ordinaryong tao lang ba? O hari pa rin?
Ordinary tao ba o hari pa rin kahit iba yung kasuotan niya? Hari pa rin siya. Hindi naman nag-iba yung kanyang estado kahit nagpalit siya ng damit. Hari pa rin siya. Amen po ba? Ganyan ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bagamat siya'y nag-anyong tao, diba? Nasa anyong tao pa rin siya. Kumbaga, inubad niya ang kanyang magaraw mga damit at nabihis siya ng ordinaryong damit kamukha ng isang alipin, hindi pa rin magpagkakaila na sa ilalim ng mga kadamitang iyon, sa ilalim ng anyong tao na iyon ay ang Diyos sa langit. Amen po ba? Ito yung sinasabi ni Pablo, no? Ang ating mahal na Panginoon Kristo, bagamat siya ay Diyos, hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan. Anong ginawa niya? With His own volition, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpipili at kalooban, wala pong pumilit sa kanya na gawin ito. Siya mismo ang nagdesisyon nito. Ano yung desisyon niya? Next. Hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha niya ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Again, hindi po sinabi dyan, wala akong makikita dyan na textual conspiracy or textual paradox na nagsasabi na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos, pero naging tao siya. At hindi na siya mananatiling Diyos. No. Diyos pa rin siya, pero pinili niyang mag-anyong tao. Diba? Ilang beses na natin pinag-aralan yan. Hindi po ninenegate ng pag-ibang anyo ng Diyos ang pagiging Diyos niya. Bagkus He took up a different nature and He added it into Himself. A nature that is God and a nature that is man. Kaya meron tayong paniniwala, hypostatic union. At sa hypostatic union, that our Lord is truly God, vera Deo, and truly man, vera homo. 100% God and 100% man. Kahit nandito siya sa mundong ito, He is still 100% God. Kahit nung pinako siya sa krus, He is still 100% God. Kasi magre-react ang isang Muslim pag sinabi, papatay mo ba ang Diyos sa krus? Well, kasi hindi sila naniniwala that there are two natures in one person. However, dito makikita natin that Jesus, our Lord Jesus Christ, bagamat komportable siya sa kanyang trono sa langit, nakaupo, pinupuri siya araw-araw ng mga anghel. Sa Isaiah chapter 6, ano yung ginagawa ng mga anghel? Pinupuri siya araw-gabi. Sumisigaw na nagsasabi, Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. Pinupuri siya araw-gabi sa trono niya sa langit, pero hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan. No? Let's say, merong isang doktor na mayaman. Isang doktor na hindi na kailangan pang magtrabaho. Mayaman na siya. Komportable siya sa buhay. Nasa kanyang magandang bahay, magarang bahay, naka-aircon, masarap ang kanyang pagkain. Pero itong doktor na ito, dahil may puso siya na tumulong sa ibang tao, ang doktor na ito ay nagpakumbaba at nagpunta sa isang komunidad na puro mga mahihirap, mainit, disyerto, walang tubig. Bakit siya pumunta doon? Kasi nais niyang tulungan yung mga tao na nandun sa komunidad. Ang doktor na ito na isang doktor na mayaman na komportable, pinili niyang maghirap para tulungan yung mga tao na nandun sa komunidad. Ganyan din ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay hari at komportable, siya ay Diyos at komportable sa kanyang trono, hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan. Bagkus na ginawa niya, siya ay nag-anyong tao at pumunta dito sa mundong ito sa anyong alipin upang maghirap kasama natin. Kinalimutan niyang maging komportable, kapatid. No? Sabi ko kanina, sino bang tao yung may ayaw na maging komportable sa buhay? Amen po ba? Bakit tayo nagtatrabaho?
Kasi nais natin bayaran yung ating mga kuryente. Bakit tayo mayroong electric bill? Kasi nais natin na lagi nakabukas yung ating electric fan. Kasi mainit. Amen po ba? Kasi gusto natin laging komportable yung ating buhay. Pero ito ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bagamat siya'y komportable sa kanyang buhay, hindi niya ito tinuring na isang bagay na kanyang paghawakan, bagkus siya'y nag-anyong tao upang maghirap para sa atin. Bakit natin nasasabi yan? The next verse. Palibhasa'y, alam niyo ito na mangyayari ito sa kanyang buhay. Palibhasa'y natagpuan siya sa anyong tao, hindi siya natagpuan sa anyong Diyos o sa anyong Messiah o sa anyong Son of Man or sa anyong napakadakila sa lahat. Bagkus natagpuan siya na nasa anyong tao. Anong ginawa ng mga tao sa kanya? Anong ginawa ng mga Hudyo sa kanya? Hindi siya pinansin. Hindi siya binigyan ng importansya. Kasi ang ini-expect, ang inaasam, ang hinihintay ng mga Hudyo noong mga unang panahon ay isang Diyos na makapangyarihan, isang hari na nakasakay sa isang magarang kabayo na mayroong mga sundalo. Ito yung inaasam nila. Pero nung makita nila itong ating mahal na Panginoong Jesucristo, nasaan yung alipin? No? Naghuhugas ng paa ng kanyang mga alipin. Alam niyo yun? Ang mismong Panginoon na siyang naghugas ng paa ng kanyang mga alipin. Itong nakita nilang ito ay hindi nila maintindihan sapagkat ang hinihintay nila ay isang Mesaya o tagapagligtas na makapangyarihan. Pero ang nakita nila ay isang Kristo na nasa anyong alipin. Bakit? Kasi ito daw yung pag-isip ng Panginoong Jesucristo. Basahin natin, di ba? Palibhasa niya tagpuan siya sa anyong tao, sa anyong alipin. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Let this be a lesson to everyone. Ang pagpapakumbaba dyan, kapatid, in English is humility. The humiliation of Christ, o yung pagpapakumbaba ng ating mahal na Panginoon Kristo, ay hindi upang isipin niya sa kanyang sarili na mas mababa siya kaysa sa kanyang pagka-Diyos. No, o mas mababa ang tingin niya sa kanyang sarili ngayon dahil nasa anyo siya ng tao. No, what is humility kasi? Hindi yung mababa yung tingin mo sa iyong sarili, kundi mas iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa iyong sarili kapakanan. Na mas inisip mo yung mga ibang tao o ibang mga bagay kaysa sa iyong sarili. That is humility, kapatid. Ano yung pagkabaligtaran niya? Pride. Pagmamataas. Ano naman yung pinagkaiba ng, ano naman yung ibig sabihin ng pride o pagmamataas? Hindi yung mataas na tingin mo sa iyong sarili. Hindi yun. Ang tawag doon ay conceited. Kapag mataas na tingin mo sa iyong sarili, that is not pride, that is conceit. What is pride? Kapag mas iniisip mo ang iyong sarili kaysa sa ibang tao. No? Pag, merong mahirap na tao na dumaan, tanda mo talaga naghihirap siya. At ikaw, meron ka naman may tutulong sa kanya. Pero dahil ayaw mong marumihan ng iyong damit, hindi mo na siya tutulungan. Kahit pwede mo siyang tulungan, hindi mo na siya tutulungan kasi ayaw mong marumihan ng iyong damit. Sinong mas inisip mo doon? Ang iyong sarili o yung tao na yun? Ang iyong sarili. That is pride, kapatid. Yun ang pride. Na mas iniisip mo ang iyong sarili kaysa sa ibang tao. At ganyan din, kapatid, sa pagliligtas ng Diyos sa tao. Kapag ang tao, mas iniisip niya ang kanyang sarili kaysa sa Diyos. Tulad ng yung mga ginagawa niyang mabuti kaysa sa ginawa ng Diyos na mabuti para sa kanya, yan ang pride. No? Sino yung perfect example naman? Mga Pariseo, mga Pharisees. Ibinigay sa kanila ang batas ng Diyos.
Sinusunod nila yung batas ng Diyos at para sa kanila, ililigtas nila ang kanilang sarili sapagkat kaya naman nilang iligtas ang kanilang sarili sa pagsusunod sa mga batas ng Diyos. Kaya yung ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo, nung makita nila ang ating mahal na Panginoon Kristo, mataas na ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya nung nakita siya, hindi nila siya pinaniwalaan. No? Pero ito yung kabaliktaran doon, pride na yun, kapatid. Ang pride, pag mas iniisip mo ang iyong sarili kaysa sa iba, pero ang humility o yung pagpapakumbaba, kapag mas iniisip mo yung kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili. At dapat ganito daw ang buhay ng isang Kristiyano. At bakit ito sa ginawa natin mga Panginoon Kristo? Remember, nasa anyo siya ng Diyos. We differentiated what is God and what is man. Sa pag-aaral ng Christology, no? Pag sinabing God is eternal. Wala siyang hanggan. Hindi siya compound by space and time. Ibig sabihin, wala siyang beginning, wala siyang end. No? Pero, ang tao ay hindi eternal. May limitasyon na mapatay, tumatanda. Itong mga bagay nito, kapatid, is a categories determining kung sino ba talaga ang Diyos at kung sino ba talaga ang tao. No? Pero dito, bagaman siya ay Diyos, hindi lang siya tao na may estado sa buhay. No, siya ay Diyos. Siya ang Diyos. Sa langit na pinaglilikuran ng mga tao na naglikha sa ating lahat. Na bagaman siya ay Diyos, hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang paghawakan ang maging kapantay ng Ama sa langit. Makikita mo dyan, kapatid, na maging kapantay ng Diyos. That's also John chapter 1, no? Hindi niya itinuring na isang bagay na kanyang paghawakan. Siya ay nagpakababa, kaya nga siya yung nag-anyong tao ang anak, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Siya ay nagpakababa sapagkat mas inisip niya tayo, mas inisip kanya, mas inisip niya yung mga ibang tao na nangangailangan ng tulong kaysa sa kanyang sarili. Ladies and gentlemen, that is the humiliation of Christ. That is humility. Na mas inisip niya ang kapakanan natin kaysa sa kapakanan niya. Bakit siya ng kanyang tao? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay sino yung namamatay? Ang Diyos o ang tao? Natural, kailangan mag-anyong tao ng ating mahal na Panginoon Kristo sapagkat babayaran niya sa krus yung ating mga pagkakautang. Tayo lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kailangan tayo dapat ang mamamatay doon. Amen po ba? Pero siya ang namatay on our behalf. Kaya sa next verse, makita ko yung mga baso. Sorry, 8. Sabi niya siya, napakababa sa kanya rin sa namatay. At, tinan mo, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Why is that? Bakit naging masunurin ang ating mahal na Panginoon Kristo hanggang sa kamatayan? Because He humiliated Himself and what? Followed the laws of God Himself. Siya mismo, sinunod niya ang mga utos na siya din ang nagbigay sa tao. Imagine that. Inutusan niya ang tao na huwag pumatay. Hindi nagawa ng tao. So siya yung gumawa nun para sa atin. Kumbaga, nung pastor, inutusan na ka na magluto, mong ginawa, itang utos na, yung ginawa kitang utos na. Yung magluto. Amen. Kasi mag-birthday celebration niya ngayon, meron to siya magluto. So, nakikita mo doon, inutusan ang tao na gawin yung mga itong bagay. Pero hindi nagawa ng tao yung mga bagay na iyon. So nakita ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao yung kanyang mga utos. Hindi niya kayang gawin ng perfecto lahat ng mga utos na nakasaad sa Biblia. Ano yung ginawa ng Diyos? Siya ang tumupad ng kanyang sariling kautusan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Imagine that. Tingnan mo, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sapagkat walang tao ang tumupad ng perpekto sa batas maliban sa tao si Jesucristo. Amen? Siya lamang. At tingnan pa, maging sa kamatayan man sa krus, siya pa rin ay sumunod. Why? What is the will of the Father for the Son? Ano ba yung kalooban ng Ama para sa anak?
na ang anak ay mamatay para sa lahat ng mga ibinigay sa kanya ng Ama. Nung ating mahal na Panginoon Kristo, bago siya ipako sa krus, nanalangin siya, Ama, let this cup pass through me. Not my will. Sabi niya, hindi ng aking kalooban na siya masunod, but your will. Nasunod pa rin. Sumunod pa rin siya sa kalooban ng Ama sa langit. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, maging sa krus. Kapatid, alam niya siya ipapatayin sa krus, naging masunurin pa rin siya. Pwede siya magdalawang isip. Amen. Nung ang Diablo tinutukso ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, as sinabi ng Diablo, pwede mo naman gawin na ikaw ay iligtas ng mga anghel sa langit. Nung mga oras na yun, bago siya ipako sa krus, bago siya huliin ng mga Romano, pwede naman niyang utusan ang mga anghel na bigilan ang mga Romano. Amen po ba? Pwede siya magdalawang isip. Amen po ba? Pero that moment, hindi siya nagdalawang isip. Ultimato, desisyon ng ating mahal na Panginoon Jesucristo na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ito, kapatid, ang gospel, no? That's why sabi ko, this is the earliest account of the gospel of our Lord Jesus Christ. Na bagamat alam niyang siya'y mamamatay, pinili pa rin niya yung lakarin yon, the Via Dolorosa, the way to Calvary. Pinili niya yon para sa ating lahat. Kaya natin sineselebrate yung Passover o yung tinatawag natin the Lord's Supper. It's because of what Jesus did for us. Kung ginawa niya para sa atin. At may kita mo dito, kapatid, na sinasabi dito na maging sa kamatayan sa krus, naging masunurin ang aking mahal na Panginoon. Hindi niya sinabi na ako'y Diyos. Dapat hindi ko ginagawa ito eh. Pero dahil mas inisip kanya kaysa sa kanyang sarili, ito ang ginawa niya para sa atin. Na naging masunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Kaya nga ginawa ng Diyos sa kanya. Makita mo dyan, sino yung player na isa? Ang Ama. Kaya siya naman ay itinaas ng Ama. Makita mo dyan, kapatid, na hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Hindi sinabi ni Pablo na itinaas ni Kristo ang kanyang sarili o binuhay muli ni Kristo ang kanyang sarili. Bagkus anong ginawa? Ano sinabi ni Pablo? Binuhay siya ng Ama sa langit. Itinaas siya ng Ama sa langit. Why? Kahit hanggang sa resurrection o pagbubuhay muli ng ating mahal na Panginoon Kristo until His glorification, hindi niya ito ginawa para sa kanyang sarili. Ito'y ginawa niya para sa ikakalwalhati ng Diyos Ama sa langit at para sa ating lahat, kapatid. That is the humiliation of our Lord Jesus Christ. Wala siyang inisip para sa kanyang sarili. Hindi niya kinuha yung glory para sa kanyang sarili. Hindi niya kinuha yung kalwalhatian para sa kanyang sarili. Kaya makita mo dyan, kaya itinaas siya ng Diyos dahil doon. Itinaas siya ng Ama dahil doon. At siya'y binigyan. Ito na, itong glorification. Ito na yung pagtataas ng Diyos. Na naway ito'y mangyayari din sa ating lahat. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangalan na dakila sa lahat ng pangalan. Ano yung pangalan na yun? Upang sa bawat pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, the word name there, kapatid, is about authority. So, kahit doon sa in the name of the Father, the name there is about authority, God's authority. No? Hindi siya yung literal na pangalan, okay? Kasi pwede sabihin, I'm here as a messenger in the name of Councilor Noel Castro. Or in the authority of Councilor Noel Castro. Siya inag-utos sa akin. Kaya may makita mo sa mga apostles, lagi na lang sinasabi, we are here in the name of Christ. Kasi they are there in the authority of the Lord Jesus Christ. At sila yung nandoon upang gawin ng kalooban ng kanilang Panginoon na si Yesu Cristo. That name there means upang sa otoridad ng ating mahal na Panginoong Yesu Cristo, upang sa pangalan ni Yesu Cristo ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Tingnan mo siya, kapatid, lumuhod ang bawat tuhod. Hindi sinabi dito lumuhod ang bawat tuhod ng mga Kristiyano, no. Makikita mo siya, kapatid, lumuhod ang bawat tuhod ng bawat taong mayroong tuhod o wala.
maniniwala man kay Kristo o hindi maniniwala kay Kristo, mga kaaway ni Kristo, lahat luluhod sa Kanya. Amen. Why? Because He was given the name above every name. So, mo dyan, maging sa langit at maging sa lupa, mga anghel at mga demonyo, mga tao, lahat ay luluhod sa Kanya. Bakit? Upang ipahayag ng bawat dila na si Yesu Kristo, ang Kanyang otoridad, ay kapantay na, umuli ng Diyos. What is the word there? That every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ladies and gentlemen, ang Panginoon dyan, kapatid, is not just about, pipicturing Panginoon lang. No. That is the title of Yahweh in the Old Testament. Kung babasa niyo yung Old Testament books ninyo, may dalawang word na Lord dyan. Yung Lord na capital L-O-R-D, lahat, all caps. Tapos meron din Lord na capital L lang, that's small O-R-D. That is a translation of the old text na yung capital L-O-R-D lang, all caps, means Yahweh or Y-H-W-H. Pinatag nila yan kasi bawal na sabihin yan. And then yung capital L, tapos small O-R-D, which is Lord, means Adonai or the Sovereign One. Dahil hindi nila pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos dahil bawal sa kanila, bawal sa mga Hudyo na banggitin ang pangalan ng Diyos, binigyan nila ng titulo ang Diyos na equivalent sa titulo na kanilang pinaglilingkurang Diyos, which is Adonai or Lord. And it's also the same word here, that every knee shall bow and every tongue shall confess that the Lord Jesus Christ is Adonai. Ladies and gentlemen, this is Carmen Christi, and Carmen Christi are the earliest Jews na naniniwala kay Yesu Kristo. Kapag sinabi nila, Lord, Jesus is Adonai, means Jesus is Yahweh, that Jesus is God Himself. Itong sinasabi nila dito, that every knee shall bow, na maintindihan na ng bawat tao ngayon, kaaway man o hindi kaaway ng Diyos, mananampalataya man kay Kristo o hindi, na maintindihan nila na itong taong ito na nasa anyong alipin ay Diyos pala. No? Ay Diyos pala. At siya pala ang naglikha sa akin. So, we'll see there that, so that in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Adonai or Lord. And makita mo dyan, kapatid, na kahit naging Lord na ating mahal na Panginoon Kristo, even though He was restored into His previous state, that He is God Himself, di ba? Sabi niya sa John chapter 17, Father, glorify me with the glory I had with you before the foundation of this world. No? Sinabi niya doon, that this is the same glory that was restored again to our Lord Jesus Christ. And nung ito may ibigay muli sa Kanya, tingnan mo, ginawa niya lahat ito hindi para sa Kanyang sarili upang siya lumalwalhatian, kundi upang malwalhati ang Kanyang Ama sa langit. Basahin natin, no? That every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, not for His own glory, but for the glory of God the Father. Now, makita, anong mapapansin po natin dito? Mapapansin natin dito, kapatid, na hindi kailanman itinaas ng Diyos ang Kaniyang sarili. Ni kailanman hindi itinaas ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ang Kaniyang sarili. Mas inisip niya kanyang sarili, tayo kaysa sa Kaniyang sarili. At ngayong umaga na ito, kapatid, naway ito'y maging halimbawa para sa ating lahat. Tulad ng sinasabi ni Pablo, na ang buhay ng Kristiyano ay hindi patungkol sa iyo, kapatid. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi tungkol sa mga ginagawa mo sa mundong ito. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi para sa ikapupuri mo, o ikapupuri ni Pastor, o ikapupuri ko, o ikapupuri ng lahat ng mga magagawa ng ating mahal na Panginoon. I'm telling you right now, natanggap na po nila ang kanilang mga reward sa langit. Hindi na nila kailangan pang purihin pa. Natanggap na nila ang kanilang pagpupuri sa langit. The moment lang na maligtas ka ng Panginoon is already the best reward that you can get. Natanggap na nila yun.
Hindi nila kailangan purihin pa. Itong sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, dito ngayong oras na ito, kung mas inisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili, ganyan din tayo ngayon, na mas isipin natin siya kaysa sa ating sarili. Ibalik natin kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. Na dapat sa buhay natin siya ang maging sentro ng ating buhay. Amen. Siya ang maluwalhati sa ating buhay. Glory be to the Lord Jesus Christ. Amen. So, isipin mo ngayon, tayo nandito para sa kaluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng ginawa niya para sa kaluwalhati ng Diyos Ama sa langit, ganun din tayo. Isipin natin yung ibang tao na nangangailangan ng kaligtasan para sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon, if you wish to follow me, ano sabi niya? Deny yourself. Ano yung sabihin nun? Kalimutan mo muna ang iyong sarili. Magpakumbaba ka. Kalimutan mo ang iyong sarili at ako muna ang isipin mo. Ako muna ang unahin mo. Seek ye first my kingdom and my righteousness. Ito ang gawin mo sa iyong buhay. At I'm telling you, ang buhay ng Kristiyano ay magiging mas manindig kung ang nakikita ng mundong ito ay hindi ikaw, kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas. Hallelujah, hallelujah. Lagi natin tandaan yan, kapatid. That we are here for the glory of our Lord Jesus Christ. Huwag po tayo magmalaki sa ating mga ginagawa para kay Kristo. Kasi kaya naman natin ginagawa yan dahil naiintindihan natin na niligtas na tayo ng Panginoon. Iba po yung alam mo na bibigyan ka ng pera kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti. Kaysa sa binigyan ka ng pera nung hindi ka pa gumagawa ng mabuti. Pero dahil naiintindihan mo yun na yung tao na ito, bagamat hindi ka deserving na bigyan ng pera kahit hindi ka gumagawa ng mabuti, ginawa niya yun para sa'yo. At ngayon, dahil ginawa niya yun para sa'yo, ibabalik ko rin nararapat na ibalik para sa kanya. Ladies and gentlemen, that's the meaning of worship. Worship is to give what is worthy for the person. Ano ba yung karapat-dapat na ibigay sa Diyos? At bakit natin dito ibinibigay sa Diyos? Bakit natin sinasabi na siya karapat-dapat na sabayin, purihin, luwalhatiin sa ating buhay? Sapagkat niligtas na tayo ng Panginoon. Yun ang gawin ninyo sa ating buhay. Sa inyong buhay, yun po yung gawin natin na maging sentro ang ginawa ng Panginoon para sa atin. And I'm telling you, kahit kailan, may hirapan ang inyong laman na manguna at mangibabaw sa inyong espiritual na buhay. At nawa kapatid, ang pagpapakumbaba ng Panginoon Jesucristo at ang pagpapataas sa Kanya ng Diyos ay maging kalakasan para sa ating lahat ngayong umaga na ito. Remember, hindi nanatiling patay ang Panginoon. Siya ay binuhay muli. Amen. Ganyan din, naghihirap ka ngayon, nasa matinding trials ka ngayon, pagsubok sa buhay, may mga problema ka na para bagang wala ng pag-asa. Tandaan, hindi po natatapos dyan ang ating buhay. Kung paano ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi nanatiling patay, siya ay binuhay muli matapos ng 3 araw, ganyan din ang buhay ng Kristiyano. Hirap man ngayon, kinabukasan, tayo ay makakasama ng ating mahal na Panginoon Kristo. Lagi ko sinasabi, ang bawat luha ay kanyang pupunasan at papalitan niya ang ating lungkot ng kagalakan at malalaman natin sa presensya ng Panginoon. Wala nang kahit anong kahirapan, lahat ay kagalakan sa piling niya. Amen? Amen. Maraming salamat sa mga salita na yung ibay natin, pinihiwatin ngayong umaga na ito. Maraming salamat o Diyos na bagamat hindi kami karapat-dapat, ikaw ay nagkatawang tao para sa amin upang bayaran ano man ang hindi namin nabayad sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa biyayang ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga dakilang mga gawa. Dahil sa iyong mga dakilang mga gawa, kami naligtas.
At ngayon sa aming paggawa ng mabuti naway itong mga gawang mabuti na ito ay hindi kami ang maluwalhati, Panginoon, kundi Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Tulad ng pagpapakumbaba mo para sa amin, kami ay nagpapakumbaba ngayong umaga na ito para sa iyong ikaluwalhati. At nawa, mahal na Panginoon, sa oras na ito, hanggang sa matapos ang gawain ito, Ikaw ay mapuri, maluwalhati at maparangalan ng iyong mga anak ngayong umaga na ito. Lahat ng tiyang sa dalangin sa pagkabahan ng Jesus. Amen.